Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat po. Baka nagtataka po kayo sino itong pari nasa harap niyo ngayon. Okay, papakilala po ako sandali. Ako po ay si John Lloyd. Ronaldo Bautista. So, last Sunday po kasi may isang nanay, pinamamano niya yung anak niya sa akin. Bless my father, bless my father. At imbes na po lumapit sa akin yung bata, sumigaw at natakot at tumakbo. Sabi ko, kailangan na akong mag-shave kahit hindi pa panahon. Anyway. Ewan ko po kung nabalitaan na ninyo, pinag-uusapan na po ngayon sa buong Archdiocese ang malakihang lipatan ng lahat ng mga pari po sa iba't ibang parokya. So, nagpaplano na po ng tinatawag namin General Reshuffle. At meron po sa mga pare, Committee on Personnel, ito po ang nag-aaral at nagsasuggest kung saan-saan malilipat at didistino ang mga pare. At ito pong Committee on Personnel, sa paniwari ko po ay tapos na sa stage kung saan kinakausap po halos lahat ng mga parish lay leaders at alam ko po nakausap na ang ating Council of Elders tingil sa mga suggestions nila sa susunod na parish assignment. Namin ko po last Tuesday, itong kaklase ko, na member po ng Committee on Personnel. So sabi ko sa kanya, classmate, kumusta na yung plano ninyong lipatan sa lahat ng parish? Sabi ko niya sa akin, okay na classmate, baka next week, magsasabit na kami kay Apong Seto ng mga proposal, ng mga bagong assignment. Kaya kumusta naman ang trabaho niyo? Sabi ko sa kanya. Alam mo, classmate, sabi niya, isang nakakapagtakang common element sa lahat ng mga parokyano na humihingi ng pare ay ganito. Lahat ng mga lay leaders na nakakausap namin ay nakikiusap na sana bigyan sila ng batang pare. At nung nadinig ko po yun, na-touch ako at naiyak ako. Gusto pa pala ninyo ako. Anyway, pinag-uusapan ko yung mga bata sa Ebanghelyo, inarap ng Panginoon, isang bata, ang gusto rin ng Panginoon, isang bata ang maging dakila sa kanilang lahat. So, pinag-uusapan ko ng mga nagad, sino ang pinakadakila sa kanilang lahat at inarap ng Panginoon ang isang bata. Tatlo pong pag-nilay-nilay hinggil sa Ebanghelyo ito. Unang punto ko, hindi lang po minsan, nasabi ko sa inyo, kapag sa Ebanghelyo, bangin po natin ngayong linggo, Mark 9, chapter 9, verses 30 to 37, kapag nagbabasa po kayo ng Biblia, gusto nyo makita kung ano ang punto, ano ang emphasis ng Panginoon o ng Evangelistang sumunod ng Bible, tignan po ninyo yung isang salitang paulit-ulit na sinabi. Yun po madalas nandun ang sentro at sekreto at punto ng Ebanghelyo. So kung titignan po natin ang Ebanghelyo natin, ang punto na paulit-ulit sinabi ng Panginoon at ng Ebanghelyo ay hindi ang bata, kundi yung salitang receive. Sino man ang tumanggap sa bata nito, hindi ang bata ang tinatanggap, kundi ako ang tinatanggap. At sino man ang tumanggap sa akin, hindi ako ang tinatanggap, kundi yung nagtubod sa akin. So almost 4 or 5 times, the word receive was repeated. So I believe the secret, the key into the meaning of the good news is in there. Sino man ang tumanggap. So balik po tayo sa usapan sa Ebanghelyo. At madalas ito rin po ang usapan natin. Sinong pinakadakila, sinong pinakamarunong, sinong mas mahusay, sinong pinakamaganda, sinong pinakamas magaling, sinong mas sa ating lahat. Ang tugon ng Panginoon, ganito. Sino ang pinakamagaling? Yung marunong tumatanggap na mayroong mas magaling kaysa sa kanya. Sino ang pinakamarunong sa lahat? Sa tingin ng Panginoon, yung taong tumatanggap
na mayroong mas mauro kaysa sa kanya. Sinong pinakamaganda? Ay, ganda mo, maaaring ikaw ngayon pinakamaganda kung basta ilalabas na mas maganda sa'yo. So, sinong pinakamaganda? Yung marunong tumanggap na mayroong mas maganda kaysa sa kanya. O, paano yan? Okay. Let us arrange that thought for a while. Tayo na concern, gustong patunayan, gustong ipakita na tayo ang pinakamarunong, pinakamayaman, pinakamalakas, pinakamaganda. Sa tingin ng Diyos, ang pinaka ay yung marunong tumanggap na mayroong mas kaysa sa kanya. Okay? Just want you to relish that thought for a while. Kaya po natin inangin ng buong kababaan. Oo, Panginoon. Oo, sa sarili mo, katagal sa sarili mo. Bakit meron mas marunong kaysa sa iyo? Pero mas tama kaysa sa iyo. Pero mas malawak ang pananaw kaysa sa iyo. Lagi kong sinasabi sa inyo, sa ganda ko ito, sa edad ko ito, bilang pagkapari, may maraming bagay hindi sa sarili ko na ngayon ko lang nakikita at tinatanda sa sarili ko. Kaya po ang ating salmong tugunan, the responsorial psalm says, "The Lord upholds my life." Inaangat ng Diyos ang ating buhay. Bakit? At kailan inaangat ng Diyos ang buhay natin? Pag tinatanggap natin, kailangan natin siya. Pag inaamin natin sa sarili natin, Panginoon, sa akin lang, hindi mo kaya ito. Sa akin lang, hindi mo matanggap ito. Sa akin lang, ay ako. Kaya kapag inamin po natin na maliit tayo at kailangan natin ng Diyos, doon bababa ang malaking grasya ng Diyos sa buhay natin at iaangat tayo upang sa mata ng Diyos mismo, tayo ay magiging mas marangal. Hindi higit sa lahat, kundi kaysa sa dati natin pagkakataon. Kaya, kapag inamin natin kung paano tayo kaliit sa harapan ng Diyos, doon pabagsak ang malaking biyaya ng Diyos sa atin upang iangat tayo at maging mas marangal tayo, hindi laban sa kanluran, kundi mas marangal tayo kaysa sa dati natin pagkatao o ugali. Amen. Amen. Ikalawang punto. Iniharap ng Diyos ang isang bata sa gitna ng kanyang mga lagat. So, hindi po natin maiwasan pag-usapan ng bata. Pero, yes na po, yung tono tama. Dapat maging bata tayo, tulad ng mga bata, dapat puno-puno ng babaang loob, puno-puno ng tiwala. Tingnan po natin ang mga bata sa ganitong aspect. Kamakailan lang po natapos ang 2012 Olympics sa London. Ewan ko po kung mahilig kayong manood ng Olympics. Ako po, basta may pagkakataon, kahit gabi, sinusubaybayin ko po, basta magkaroon ng pagkakataon, manood ng Olympics. Hindi dahil gusto ko makita kung sinong pinakamabilis, sinong pinakamalakas, sinong pinakamataas na tumanood sa kanila, hindi po. Dahil gusto ko napapanood ng human drama sa mga laro po sa Olympics. Human drama, halimbawa, itong nakaraang 2012 Olympics sa London, meron po tayo isang participant, ang po sa 1,000 meter race po yata yun. No? So, isa pong Pinoy na tayo na sana kahit isa kanilang manalo sa ilang pinagdala po natin. So, itong Pinoy, kasama po siya sa 100 meter dash yata. Tapos po, itong Pinoy nito, alam nyo, nung matapos siya ang race, siyang pinakamarami, pinakamatagal na standing ovation na natanggap. At alam nyo, bakit? Kasi po, yung mga nauna sa kanya, nagbibihis na at nagliligo na, siya hindi pa tapos, tumatakbo pa. Wala pa siya sa finish line. Naawa ko yung mga tao, so hinintay siya. Kahit pinakamuli siya, nung nakakross siya ng finish line, ay talagang 15 minutes standing ovation, pinalakpakan siya. Hindi tayo siya nanalo, kundi, may sinasabi, nantawli ang dili. Kung sinasabi ko,
human drama. Anyway, noong 2004 Olympics, sa Australia po kaya tayo, meron tayo kung saan umaasa tayo mananalo tayo sa kanila ng isang medal lamang. Mga 4 na boksingero na lang kung Pinoy ang natitira. So, 2004. Yung 3 po, first round pa lang, bumagsak na. Yung isang natitira, first round, nakapasa siya. Tapos second fight po niya, so siya na lang pag-asa natin magkaroon ng medal. Nung laban po niya, first 2 rounds, ay talagang pinagtupan niya yung kalaban niya, dumugo yung ilong ng kalaban niya, talagang binugbog niya yung kalaban niya. 2 rounds. Nung 3rd round, siya ang nabugbog. Puro mga straight at mga talagang tama ng mukha niya. At pagkatapos ng laban, natalo siya sa puntos. So, wala na naman medalya ang Pinoy. In-interview po siya ng mga Pinoy na newsmen na nandun sa Australia. Sabi sa kanya, ikaw na lang ang pag-asa namin, yung manalo, tapos ano nangyari? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Yung mga reporter natin, minsan tagay mo yung mga tanong, tatanong pa yung gano'n. Ano ang nararamdaman mo? Ito po si Nero, tinignan niya yung tatanong, tapos hindi po niya mapigil, hindi siya sumagot. Kinanggan niya ang labi niya at tumalikod at umiyak ng parang bata. Ito yung description sa news. Umiyak siya ng parang bata. Ewan ko po kung napapansin niyo, pag may isang moment, isang touching moment, an innocent moment, a pure moment of joy or whatever trial in our lives, kapag may sandali po sa buhay natin, talagang na kung saan naaantig ang ating damdamin, we normally describe it as tumalon siya na parang bata, tumawa siya na parang bata, sumayaw siya na parang bata, umiyak siya na parang bata, naglaro siya na parang bata, umigo siya na parang bata. Bakit po? Saan nagagaling ito? Kasi po, tayo mga matatanda, natutuwa tayo kapag alam natin na kaisa tayo sa ating kapwa. Nalulungkot tayo kapag alam natin na saktan tayo ng ating kapwa. Tuwa-tuwa tayo, nagmamarami tayo kapag alam natin masigit tayo sa ating kapwa. Ang bata po hindi. Ang bata iyak, ay iyak siya. Tatawa tayo, natutuwa siya. Umiikot naglalaro tayo, naglalaro siya, nag-enjoy siya. Sumasigit siya tayo, wala, hindi dahil nakalamang siya sa kanyang kapwa bata. Hindi, dahil nag-enjoy siya parang bata. Yun gusto kunin natin ng Panginoon. Hindi dahil mas nakakalamang tayo sa iba. Okay? But because sa sarili natin, tayo yun ang nararamdaman natin. Okay? Parang bata, tuwang-tuwa sa sarili natin, tumatawag, umiiyak, or whatever. But because, nakikita natin sa sarili natin. Walang kalaban kung hindi ang sarili natin. We do not compare, we do not fight against one another. We do not try to be over one another. We do not try to prove anything over one another. But simply, parang bata, nag-enjoy kung nag-enjoy, umiyak kung umiiyak, natutuwa kung natutuwa, na parang bata. Amen? We go to the 3rd point. Sino ang mas marangal? Who is the greatest? Sabi ko nga po, concern natin lahat ito. Habang tumatanda tayo, sinong mas mahal mo? Si daddy o si ako? Ganon, ano? Sinong mas magaling sa inyo magkakapatid? Ikaw o si ate? Eh, mga bata ko lang, tinatanong na natin sa mga bata ito. Dahil paglaki nila, sinong mas, sinong mas, sinong mas, ganon sa kanila. Going back again sa Olympics. 1964 Olympics. Hindi po ako nalaman. Hindi po sa 1964 ay nanonood ako ng Olympics. Hindi po minsan rin-review nila yung dapat ng Olympics. 1964 Olympics. May isang Eastern